Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. At sa umaga pong ito tayo po ay lalapit sa ating Panginoon at patuloy na magpapasalamat sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Good morning po muli. Hallelujah. Ako nga po pala si Pastor Paul Jan Landa. Wala po sa Door of Faith, Lingga. Under po ng District 6 ni Pastora Cheryl Manansala. So isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa lahat. Hallelujah. Tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Father God. Salamat po sa inyo, aming Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing you praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Listen, man. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to seek your face. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to your presence, O Lord. Yes. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to your presence, O Lord. Yes, O God. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to you,
O Lord. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to your presence, O Lord. Hallelujah. Purihin kayo aming Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Father God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahan, sa inyong pong pagkilos, sa inyong pong banal na presensya sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, at dalangin ang patuloy na pangunguna ng inyong pong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, sa aming pagbubulay ng inyong mga salita. Panginoon, patuloy na abutin niyo po kami at katagpuin, Panginoon, sa amin po mga pangangailangan. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Patuloy kami nagpapakumbaba sa inyong harapan at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming po mga pagkukulang, sa aming po mga pagkakamali, sa aming po mga pagkakasala. Hugasan kami ng inyong Panginoon at kayo po yung maluwalhati at mataas sa aming kalagitnaan. Salamat po. Ito po yung dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sa pumuling mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. At tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. At dito po sa aklat ng Juan, chapter 14, verses 1 and 27. Hallelujah. Basahin po muna natin. Hallelujah. Sabi po dito sa verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. At dito po sa verse 27, hallelujah, ay kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ayan, pagpalain ng Diyos yung kanya pong mga salita sa umagang ito sa ating pong mga buhay. At pinamangkatan ko nga po itong desiring inward peace. Hallelujah. Nasain daw po natin yung inner peace o kapayapaan na nanggagaling po sa Panginoon. Sapagkat batid nga po natin at naniniwala po ako na nalalaman natin kung ano po yung mga bagay na nangyayari. At talagang tulad na sinabi ng Biblia, na ang mundong ito ay pa-deteriorate, talagang pasira, pasama ng pasama, mga bagay na o mga nangyayari. Hallelujah. Pero ang mga anak ng Diyos ay patuloy na papalapit ng papalapit sa Diyos at pabuti ng pabuti. Amen po ba? Hallelujah. So, we need to desire inward peace bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat dumadanas nga po tayo ng iba't ibang mga kapigatian, iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga trials and struggle, araw-araw. Kaya napakahalaga na yung paalala ng Panginoon sa atin ay magpakatatag. Tayo ay huwag mababalisa, tayo manalig sa Kanya, ng lubos. Hallelujah. Trusting God with all of our heart. Amen po ba? Hallelujah. Dito po sa aklat po ng John chapter 14, sabi diyan, ito po ay bahagi, sabi doon, part of a larger section known as the farewell discourse, na kung saan ay pinapakita at nagsasalita at nagtuturo ang Panginoon, nagpapaalam
ano po, ang Panginoon kasi nalalapit na yung tawag dito, yung pag-aresto sa kanya at pagganap niya doon sa purpose kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, para mamatay doon sa krus, at bayaran, yung atin pong mga kasalanan. Hallelujah. So, si Jesus po ay nagsasalita at nagtuturo o nagpapaalala sa kanya pong mga alagad, upang ihanda, yung mga alagad, sa pag-alis niya. Kaya, sabi doon, binibigyan ng Diyos, ng pag-asa at assurance, hope and assurance yung mga alagad, sa pagdating nung pag-alis ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Para bang sa kapanahunan po natin ngayon, tayo po ay inihahanda ng Diyos, doon sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. Kaya patuloy tayong manguyapit, sa ating Panginoon at patuloy na magtiwala sa Diyos, na siyang meron pong magandang plano at layunin sa buhay po natin. Sabi nga, He is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Kaya sa sandali pong ito ay patuloy nating i-desire, sa buhay po natin yung inward peace, yung kapayapaan. Sabi nga po dito sa verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So sabi doon ng Panginoong Hesus, sinasabi niya doon sa mga alagad, kasi nga pine-prepare niya, aalis kasi siya, at kinakailangan niyang bumalik, sa Ama. Kaya ang iniwan ng Panginoong Hesus ay kapayapaan, yung kapayapaan ng Panginoon. Sabi doon, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Hallelujah. So, bago po tayo pumalaot, ay sabi doon, ano po ba yung ibinibigay, na kapayapaan ng sanlibutan? Kasi minsan sa buhay po nating mga mananampalataya ay minsan napapatuon tayo doon sa bagay, na kayang ibigay o kapayapaang kayang ibigay ng sanlibutan. Kasi tinukoy dito rin ng Panginoon sabi doon, hindi ito katulad nung ibinibigay nung sanlibutan. So merong naibibigay na kapayapaan ang sanlibutan, sa atin, ngunit hindi po ito matibay. Hallelujah. Kapag nawawala, ay talagang nawawala din yung kapayapaan. Kapag umaasa tayo, ano ba yung mga naibibigay ng sanlibutan na kapayapaan sa atin, kapag siyempre yung mga bagay na pangangailangan, yung mga pananalapi, o sabi nga kapag wala ka daw pera, ay siyempre hindi ka makakabili. Hallelujah. So kapag mayroong mga problema, sabi nga nila, ang solusyon lang dito, pera. Kasi kapag may pera ka daw, mabibili mo yung lahat ng bagay na gusto mo. Kapag may pera ka, pagka may mga sakit ang mga mahal sa buhay, madali mong madadala sa ospital kasi may pera ka. So, ganun po yung iniisip at natatanim sa isip at puso ng mga tao at maging minsan sa mga mananampalataya ay talagang dumarating po yon. At minsan masaya kapag mayroong mga bagay na gustong-gusto, maraming pera, maraming pagkain, maraming blessing materially, hindi po masama yung mga bagay na yun. Pero dumarating sa tagpo na nawawala, nauubos, at talagang
kapag ang kapayapaan natin ay nasa mga bagay na naririto lang sa sanlibutan, yung mawawala. Darating yung time na manghihina ka, manglulupaypay ka. Kaya nga pinagdidiinan dito sa atin ng salita ng Diyos, na sinabi ng Panginoong Hesus, yung kapayapaang iniwan ng Diyos sa atin. Yung kapayapaan na nanggagaling po sa Kanya. Sapagkat batid naman po natin na ang Panginoong Hesus ay buhay at makapangyarihan. Share ko lang po sa inyo, minsan nagbubulay-bulay ako sa Panginoon at siyempre alam nga ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso mo. Minsan pagka nakakaramdam, tumatanda ka, nakakaramdam ka ng mga kakaibang pakiramdam sa iyo. Para bang siyempre ang katawan natin paano na yan tawag dito, pahina, hallelujah. Kasi kapag umiidad, dumarating yung maraming mga sakit karamdaman. Minsan bubulay-bulay ako at naisip ko kasi yung mga anak ko ay mga bata pa. Sabi ko, Panginoon, wala naman akong ipon, wala akong ganyan. Paano kaya pagka ako'y nawala, paano itong mga anak ko? Nag-aalala po ako. Nag-aalala ako dahil paano pagka nawala ako, mga bata pa sila. Ganun po yung yung nasa sa isip ko. Pero purihin po ang Panginoon, sabi ng Diyos sa akin, anak, ikaw lang naman ang mawawala, hindi ako. Hallelujah. Nung sinabi sa akin ng Diyos yon, tuwang-tuwa ako na baliktad yung yung nararamdaman kong nag-aalala ay binigyan ako ng Panginoon ng kapayapaan. Sabi ko nga, Panginoon, patawad po. Humingi ako ng tawad sa Diyos at sabi ko, totoo nga po, Panginoon, ako'y mawawala pero kayo, mananatili kayo. Hallelujah. Kaya yung kapayapaan ng Diyos, yun po yung kailangan ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya po yung mga ilang puntos na dapat po nating gawin to find peace or inner peace sa buhay po natin. Ang una po is yung focus tayo sa presensya ng Panginoon. Focus on the presence of our God. Hallelujah. Sapagkat yung kapayapaan po natin ay nagmumula po sa ating Panginoon. Knowing God, sabi doon, peace comes from knowing God, our present refuge. Sabi nga po dito sa aklat po ng mga awit, Psalms 46, sabi diyan, 46 verse 1, hallelujah. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Ulitin ko po, sabi doon, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Praise God. Hallelujah. So focus on the presence of God sapagkat alam natin na ang kapayapaan ay nagmumula sa pagkakilala natin sa Diyos. Kung sino siya, sabi nga, our present refuge, ang tutulong po sa atin, ang gagabay po sa atin, ang magbibigay ng kaaliwan at magbibigay ng kapayapaan sa bawat. Yan, pasensya na po kung nawawala, humihina po yung signal. So una, focus on the presence of God. Manatili po tayo, nakatuon tayo dapat sa presensya ng Panginoon. Pakanasain po natin palagi na dumako
sa presensya ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, relying on God's Word. Relying on God's Word. Hallelujah. Relying on God's Word and in God's character rather than fear and worry. Panghawakan po natin, umasa tayo sa kung sino ang Diyos at sa kanyang salita kesa po sa matakot tayo at mag-alala. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi doon, He cannot deny who He is. Ang Diyos po'y tapat. Kahit nga daw po tayo hindi tapat, totoo naman po iyon, pero ang Diyos, siya po ay tapat at magtatapat po siya sa atin. At ang Panginoon, hindi po siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Pangatlo, sabi doon na puntos ay releasing burdens to the Lord. Ibigay daw po natin yung lahat ng atin pong mga kabigatan sa Panginoon. At sabi nga, naalala ko yung Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha. So, ganun po yung ating laging nararanasan. Sa araw-araw, sa dami ng mga problema at pagsubok. So, i-release natin yung mga kabigatang ito sa paanan ng Panginoon. At tayo po ay makakaranas ng kapahingahan na nagmumula po sa Panginoon. Makakaranas tayo ng kapayapaan. Hindi po tayo mag-aalala. Hindi po tayo mananatiling natatakot, hindi tayo nananatiling nag-aalala sa mga bagay na po pwedeng mangyari. Kundi alam natin that we are in the hands of God. Hallelujah. Kaya patuloy nating i-pursue yung kapayapaan. Hanapin po natin ang kapayapaan sa Diyos. Wala na pong iba. Sapagkat sabi ng Panginoon, kapayapaan yung iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan. Kaya patuloy na pakanasain po natin, manatili tayo doon sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, patuloy tayong magbigay ng panahon, time. Kung nakakapag-spend tayo ng time sa maraming bagay sa buong maghapon, mas lalo tayong mag-spend ng maraming time sa Panginoon. Ano man daw po yung ating ginagawa. At po pwede po yun. Kasi we can meditate His goodness, His love, His word in our mind. Hallelujah. Ano man yung ginagawa natin, pwede nating ituon ang ating puso't kaisipan sa Panginoon. Pwede nating nasain, na kahit ano yung ginagawa po natin ay busy ka man sa bahay, pag-aasikaso sa trabaho. Pero we can put our heart and mind sa presensya ng Panginoon. Pwede nating bulay-bulayin yung kagandahang loob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon at patuloy ang Diyos ay laging naririyan sa bawat isa po sa atin. Kaya we need to desire the inward peace na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam ko po na maraming bagay tayong gagawin sa buong maghapon. Subukan po natin. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang lumikha ng langit at lupa. Kayo po yung Diyos na makapangyarihan na patuloy na kailangan po ng bawat isa sa amin. Sabi nga ng inyong salita, apart from you, we are truly nothing. Kaya Panginoon, we humble ourselves into your mighty presence, O God. At patuloy, Panginoon, nang patuloy kayong manguna at maghari sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na patnubayan niyo po kami. Aliwin kami, bigyan kami ng kapayapaan. Hallelujah. Maranasan namin, Panginoon,
anuman yung bagay na amin pong ginagawa, kabisihan sa buhay na ito, Panginoon. Lord, laging naroroon yung presensya at pagsama ninyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Kahit po magulo yung mundo, hallelujah, humihirap yung buhay, Panginoon. Pero Lord, meron kaming kapayapaan sa inyo sapagkat alam namin, Panginoon, hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Sabi nga, Panginoon, ng inyong lingkod, hallelujah, ni Pastor Joseph, magtaas man ang lahat ng bilihin, wala man tayong pambili, hallelujah, pero gagawa at gagawa ang Diyos ng kaparaanan, hallelujah, kung paano ang Diyos ay nagpakain kay Elias sa pamamagitan ng uwak, kayang gawin ng Panginoon ang mga bagay na yun. Kaya po, salamat po sa inyo, Panginoon. Meron po kaming katiyakan. Meron kaming assurance, Panginoon. Meron kaming pag-asa sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, wala kaming ibang pupuntahan kundi kayo, aming Panginoon. Kaya Lord, inilalagak namin sa inyo ang lahat ng mga kabalisahan, ang lahat ng mga kabigatan na meron po kami kasama, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, na dito po sa online, Panginoon. Lord, inilalapit namin sa inyo, Panginoon. At kayo po, Panginoon, yung tutulong at gagawa, Panginoon. Salamat sa inyo, aming Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin at samahan sa buong maghapon. Hallelujah. At ganun din, Panginoon, yung patuloy na pagkilos ng banal niyo pong Espiritu mamaya sa revival, Panginoon. Salamat po, umaasa po kami, Panginoon, at naniniwala at nananampalataya. Lord, gagawa at kikilos kayo, Panginoon, sa mga anak ninyo, Panginoon. Kakatagpuin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat sa inyo, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po, Pastor Joseph, kanya pong buong pamilya. Pastor Jordan, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy na gamitin mightily. Pagpalain niyo po yung mga lingkod ninyo, Panginoon. Kayo po ang nakababatid ng kanila pong mga pangangailangan. Lord, abutin niyo po ang bawat isa po sa yung aming mga kapatiran, Panginoon. Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Father God, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, magandang umaga po muli. Tapos na po yung ating gawain. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po.